Naghigpit na ang Japan sa mga banyagang iligal. Sa halip na umuwi, maraming Pinoy ang mas piniling magtago ng tago. Nasa bahay na ba ang inyong mga anak? Tiyakin nyo lang. Dahil dumarami na raw mga batang dinudukot ng sindikato. Malakas na raw ang demokrasya sa Pilipinas. Bakit tila nakakaalarma na dumarami ang bilang ng mga pinatatahimik habang buhay? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Dito sa Japan, marami sa mga kababayan natin ang kabado ngayon. Seryoso na kasi ang Japan na patalsikin ang mga banyagang di dokumentado. Marami na ang kusang umalis pero may mga buo ang loob na makipagsapalaran pa rin daw. Ang kanilang kwento sa aking Reporter's Notebook. Nakailang biyahe na rin ako sa Japan at bawat punta ko rito, di pa rin matanggal ang pagkamangha ko sa lugar. Ganda, oh! Sa Japan, kita ang pasulong na takbo ng buhay. Di tuloy nakapagtataka na marami tayong mga kababayan na nakikipagsapalaran sa Land of the Rising Sun. Marami sa kanila, di dokumentado. Ang problema, seryoso na raw ang Japan sa kanilang kampanyang pauwiin ang mga iligal na nakatira rito. Tinatayang 30,000 Pinoy ang di-dokumentado dito sa Japan. Target ng Japan na mabatalsik ang lahat ng mga iligal bago mag 2007. Ang tawag sa mga Pinoy na TNT rito, bilog. Bilog dahil paikot-ikot sila sa pagtatago. O bilog para sa letrang O overstaying. Kaya kung dati okay lang na mamasyal ang mga bilog, ngayon parang nakikipagpatintero sila sa mga pulis sa tuwing lalabas ng bahay. Baka kasi bigla ka na lang sitahin at hanapan ng papeles. Si Maki. Si Lian. Lian. Si Lian, 12 taon ng bilog. 3 beses na siyang nahuli, pero nakatakas. May kasamang ka ba every time na lumalabas kayo? Hindi mo mawawala yun. Minsan na rin nakipaghabulan si Lian sa pulis, gumapang sa pader para makatakas, at nagpanggap na di makapagsalita ng Nihongo para pakawalan. Kunyari, hindi ko siya naiintindihan. Sabi ko, I cannot understand you. I cannot understand English. Tapos maya-maya, tinanong niya na ako, nasan daw yung passport ko. Sabi ko, I have no passport here. If you want to check my passport, you and me, no, go there. Kinakabahan na rin ako. Yung pulis dito kasi bihira yung nakakaintindi talaga ng English. Sabi niya, pinakawalan niya na lang ako. Pero bilib din naman ako kay Lian. Nagpakita pa rin ang mukha sa TV. Iniwan ni Lian ang asawa at 2 anak sa Pilipinas. At tulad ng kwento ng milyon-milyon nating kababayang OFW, para sa pamilya ang lahat ng pagtitiis na ito. Masarap kasama ang pamilya, lalo na yung panahon na yung kamusmusan ng mga bata, yung kainosentihan. Panahon na hindi kayang yung matumbasan ng anumang halaga ng pera. 250,000 yen o 125,000 pesos ang kinikita ni Lian buwan-buwan bilang waribiki o tagatawag ng customer sa bar. Halos lahat nito ipinapadala niya sa kanyang pamilya. Ang pinakaluho ko lang siguro yung maibigay ko, no, kung ano yung pwede kong ibigay sa mga anak ko o sa aking pamilya, yun lang. Pero personal sa akin, wala. Hanggang ngayon, di pa masabi ni Lian kung kailan siya uuwi sa atin. Ang hinihingi lang namin sa ating administrasyon ay gumawa naman sana ng mga alternatibo o mga pamamaraan para ihanda naman kami kung sakaling kami mauwi. Meron kaming pwedeng pagkabuhayan sa Pilipinas. Mahal ang pamumuhay dito sa Japan, kaya malaki man ang kita, naghihigpit pa rin ng sinturon ang mga gaya ni Lian.
Limited po. Ang mahal ng bilihin dito, paano kaya sila nakakapag-ipon? Itong maliit na bote ng mineral water, 100 yen na o 50 pesos. Pero ang matindi ay ang babayaran mo pag ikaw ay nahuli. Kung dati 300,000 yen o 150,000 pesos ang babayaran ng iligal kung mahuli, ngayon 3 million yen na o 1.5 million pesos. Mas pipiliin daw ni Lian ang makipagsapalaran kaysa umuwi at mawalan ng trabaho. Kailangan umuwi ka, sumuko ka, at the same time, papalit mo, change ka ng name. Maganda na mga kapuso dahil si Ivan ipapasyal kayo sa Taiwan. Longsan Temple ang pinakapopular sa marami nilang Buddhist temple. Sagot namin ang chibog. Kamatis ito yung dila ng manok. Di patatalbog ang mga Pinoy dito. Pero pag nagipit, may malalapitan ka pa rin mga kababayan. Naniniwala sila na matutulungan mo sila. Ang natulungan ng kanilang Taiwan-style bayanihan. Kukumustahin naman ni Rhea sa Davao, Pinoy Abroad. Ngayong Miyerkules pagkatapos ng saksi. Dahil ayaw mapatalsik, ang iba daw gumagawa na ng illegal para maging legal. Mga Pinoy na di dokumentado, hinahunting na raw ng gobyernong Hapon. Kaya mga kababayan natin, kanya-kanyang diskarte para di mahuli. Kanina pa ako naglalakad dito, wala pa rin akong nakasalubong Pinoy. Pero pagkagat ng dilim sa Red Light District, parang mga dagang lumalabas ng lungga ang mga Pinoy. Dito na namin muling nakita si Lian at ang marami pa nating mga kababayan. O kaya hindi kami uwi kasi baka patayin kami ng gobyerno sa gutom. Sa galing nilang makipaghalubilo at sa tatas magnihongo, mapagkakamalan mo na silang Hapon. Dito ko na nakilala si Miko, tagatawag din siya ng customer tulad ni Lian. Magandang posisyon sa isang airline company ang iniwang trabaho ni Miko sa Maynila. Pero nangarap siya ng mas magandang buhay para sa sarili at sa pamilya. 5 taon na siyang iligal na naninirahan dito sa Japan, hanggang sa nameke raw siya ng papeles para makakuha ng legal na visa sa Japan. Kailangan umuwi ka, sumuko ka. At the same time, mag-change ka ng name. Pagkatapos, paprocess yung papel mo. So lahat, dadan pa rin sa legal process. Pero ang illegal lang doon yung iba na ang pangalan mo. Ayaw nang magbanggit ni Miko ng detalye tungkol dito. Masama in the sense na illegal nga ginagawa natin. Pero hindi naman siguro masama yung tumulong ka sa pamilya mo. Which is na yun talagang main reason kaya nandito yung mga Pilipino na nagtatrabaho. Numero 1 bangungot ng mga bilog ang paghihigpit sa kanila. Pero ayon sa isang kritiko, maaaring pakitang tao lang ito. Kulang daw kasi ang trabahador sa Japan. Kung sa atin mataas ang bilang ng mga walang trabaho, kailangan namang kumuha ng Japan ng libu-libong migranteng manggagawa kada taon. At kailangan nila ang mga Pinoy dahil sa cheap labor. Napakalaki nung diferensya nung tatanggap nilang sahod. In fact, they don't call it wage or salary, but they call it training allowance. It's 70,000 yen or 7 lapad. Compared to yung salary ng regular worker doing the same work, which is 24 lapad or 240,000 yen. Trends, news, and Kailangan lang daw kumilos ng ating gobyerno para manatili sa Japan ang mga Pilipinong naroon. Bentahe naman ito sa parehong gobyerno. Advantageous ito sa Japanese kasi yung mga businesses na talaga nangangailangan ng mga Filipino workers, magkakaroon sila ng Filipino workers. And at the same time, yung mga Pilipino naman na nandun na ay malilegalize o madodocument yung pagstay nila doon. At syempre, pag documented ka, syempre mas malaya ka. Ayon din sa Filipino Migrant Center sa Japan, di tinatrato ng tama ng pamahalaan ang mga di dokumentado.
ini-expect namin itong April, middle of April, magiging mas matindi yung crackdown sa mga undocumented. So, even yung mga bahay nila ay hindi na rin safe. Kaya lang, bago ka makakuha ng passport dito sa atin, no, sa konsulado, it will take you 1 month to 2 months bago ka makakuha. Tapos, ang mahal-mahal ng singilin nila. Ultimo, pagpapadala raw ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas, pahirapan pa. Hindi ka naman pwede magtransact sa bangko nang wala kang visa. So, kahit na yung PNB, yung ating sariling bangko, ay hindi na rin sila tumatanggap ng mga transaction sa mga undocumented. Itinanggi naman ng DFA na hindi na pagtutuunan ng pansin ang mga OFW sa Japan. Pinakikiusap natin na magkaroon sana ng Memorandum of Understanding between the government of the Philippines at ang pamahalaang Hapon. Nitong nakaraang taon lang, ilang bilyong dolyar ang naipasok ng mga OFW sa ating ekonomiya. Malaking porsyento rito ay galing sa mga OFW sa Japan. Gabi bago kami umuwi ng Pilipinas, binalikan namin si Lian. Di tulad ng unang gabi ng aming pagpunta, mas konti ang Pinoy sa kalye. May nagro-ronda kasing mga pulis. Inabutan pa nga naming may sinisita sila. Si Lian, naglakas loob pa rin. Meron akong ibibigay na sulat sa aking mag-ina. Gusto kasi niyang magpadala ng kaunting pasalubong para sa kanyang asawa at anak. Di naman siya nasita ng mga pulis sa pagpunta sa amin. Sasarado ko na. Okay. No. Bila. Tapos, di nagtagal, nagpaalam na kami kay Lian. Arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegai shimasu. Hanggang sa muli. College na. Graduate na po. Pag-uwi sa Pilipinas, ibinigay namin sa mga anak ni Lian ang kanyang padala. Sabi niya, nang kararating lang niya, ito lang daw yung laging nasa wallet niya. Tapos bago daw siya matulog, lagi niyang tinitignan. So sabi niya, ibabalik na daw niya sa'yo kasi college ka na daw. Para ikaw naman daw ang hahawak. 12 years old pa lang si Lady nang umalis ang ama. Si Erica naman, 4 na taong gulang pa lang. Yung mga panahon po na dati, lagi pong brown out. Ayun po, pinapaypayan po niya kami, ganyan. Tapos, hinahatid po kami sa school. Tapos, lagi po kaming kinukwentuhan. Jenny, 12 years? Nanghihinayang ang buong pamilya sa panahong lumipas ng di nila kapiling si Lian. Wow! Iba po nasa plastic na lang. Ang tiyaga pala ng father niyo, no? Naman. Oh my gosh, ang dami nga. Ayan po yung mga padala na. Ipinakita ni Lady sa amin ang mga voice tapes na ipinadala ng ama mula Japan. Tanging dito, sa sulat, tawag at internet na lang kasi nila nakapiling ang ama sa kanilang paglaki. Dati nga po ina-expect ko, pag-graduate ko po ng grade 6, nandito na siya. Tapos, hindi po natuloy. Tapos high school po. Tapos hanggang ngayon po, college na. Siyempre, kung uuwi naman po kasi siya, hindi na po siya makakabalik. Maliit na po yung chance na makabalik siya. Mag-aaral pa po yung kapatid ko. Ang natapos ng mga anak at ang bahay na ito, ang produkto ng paghihirap ni Lian sa Japan. Di biro ang buhay bilog. Dagdag sa kanilang paghihirap sa ibang bansa, ang ilan sa atin dito sa Pilipinas, nagagawa pa silang usigin. Ngunit imbes na husgahan, sana'y tulungan na lang silang humingi ng tulong sa gobyerno dahil anuman ang sabihin, karapatan pa rin nila ito. Sa bandang huli kasi, ang produkto ng buhay nilang patago-tago, tumutulong pa rin magpalutang sa ating ekonomiya. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga bata, kapit mabuti sa magulang. Baka matulad kayo sa kaso ng ilang batang aming nasundan. Sana naman may kalooban pang ibalik sa amin yung mga bata.
Tikman nyo ang lakas ng hagupit ng mga munting boksingero. Bubuit pa lang, nangangarap ng pantayan sina Pacquiao at Velasco. Punching bag ang tanging laruan sa pag-asang iangat ang pamilya sa kahirapan, pero kakarangkot lang ang magtatagumpay. Libo-libo ang tatanggap lang ng suntok. 8 years gawin namin ito. Sira. Simula pa lang ba mali na ang umasa? O gaya ng nais tuklasin ni Rafi Tima, may pagkukulang ba ang komisyon ng palakasan? Bakbakan, Lunes sa Eyewitness. Batang dinudukot pagkatapos ay ginagawang pulubi. Parang kwentong kotsero dahil wala namang nadidiskubreng aktwal na kaso. Pero sa Maynila, napatunayan naming totoo ang ganitong kwento. Mayroon palang mga taong walang kaluluwang ginagamit ang mga bata na instrumento, kumita lang ng papiso-piso. Hirap na hirap sa pagpupuna si Eileen Irene sa 8 taong gulang na si Tonton. Ayaw kasi nitong magpapunas. Pero kahit hirap sa pagsasaway, di ipagpapalit ni Aling Irene ang mga pagkakataong ito na kapiling ang anak. Halos 1 taon rin kasing nagkahiwalay ang mag-ina. At sa panahong iyon, malaki raw ang pinagbago ng anak. Dati, hindi raw ilang sa tao si Tonton. Naglalaro kayo nila? Konti lang, patingin. Ilan? Bilangan natin. Ito ang huling litrato ni Tonton bago siya nawala noong Mayo 2004. Wala siyang kasugat-sugat sa katawan. Ngayon, hindi na mabilang ang sugat at peklat ng bata. Iniwa ng kutsilyo. Sa puwit niya, dito sa puwit niya, madami, oh. Hindi lang balat ang nagbago kay Tonton, pati raw ang ugali niya. Hiwa daw to ka-blade. Hiwa ka-blade daw yan. Marami nagbago sa kanya. Nagmumura siya. Tapos yung ugali niya na yung dati, hindi na. Mag-isang naglalakad noon si Tonton nang may humintong sasakyan sa tabi niya. Pinigyan daw siya ng candy at isinakay sa sasakyan. Hindi na siya nakauwi. Gusto niya rin umuwi. Iyak sa iyak daw doon sa sasakyan. Hindi na siya pinauwi ng mama na yon. Hinanap ng mag-asawa ang anak. Pinablatter sa pulisya ang kanyang pagkawala pero hindi pa rin siya nakita. Ayon kay Tonton, matapos siyang damputin, ay tinuruan siyang mamalimos sa iba't ibang lugar, kasama ang halos 20 iba pang bata. May isang lalaki raw ang humahawak sa kanila. Amo kung ituring nila ito. Sa kanya kasi binibigay ang pinaglimusan. At kapag hindi raw nila ito sinusunod, pinapainom sila ng cough syrup. Pinapaso ng sigarilyo. Hinihiwa ng blade at sinasaktan. Aray! Aray! Sino sila? Sa pakikipag-usap ko kay Tonton, unti-unti niyang nababanggit ang umano'y pagmamaltrato sa kanya ng tinatawag na amo. Anong nangyari dun sa mga sugat mo? Saan galing? Sabo. Tinatanong. Tama ng blade. Blade. Pinuntahan namin ang lugar na tinuro ni Tonton kung saan siya namamalimos. Doon namin nakilala si Norman, old-timer na sa lugar. At sinabi nitong mahigit 3 taon na raw nag-ooperate doon ang tinukoy na amo ni Tonton. Pinapainom daw sila ng gamot pag hindi sila sumusunod. Doon sa bahay ng Juan. Tapos hindi daw sila pinapakain isang araw. Pero ayon kay Norman, di naman daw lahat ng batang hawak ng sinasabing amo ni Tonton ay kidnap. Mga batang layas ho. At ang iba naman, yung anak, may yung magulang, binabayaran ng pera sa... Hati yata sila sa kinikita ng mga bata. Nitong April 7, isang kapitbahay ang nakakita kay Tonton na namamalimos. Sumugod agad doon si Mang Lito. Nakita ko layo pa. Sabi ko si di malayo pa, tinakbo ko na. Sabi ko, naiiyak nga ako. Ikaw, uwi tayo. Sabi pa.
Lubos ang pasasalamat ni Mang Lito nang makita si Tonton. Masaya ako dahil nakita ko. Naiyak nga ako dahil sabi ko at umalis ka sa bahay. Hindi nga masagot. Kasi hindi siya makasagot eh. Laro lang doon siya. Nang malamang may iba pang kasamahang bata si Tonton, tumulog sa NBI si Aling Irene para matulungan ang mga bata. Tinignan din ng NBI medical legal doctor ang mga sugat at peklat sa katawan ni Tonton. Tapos ang dito niya, Dok, ng kutsilyo, iniwa. Wala na. Peklat niya, lalo sa may braso. Ang itsura kasi ng mga bilog-bilog eh. Kaya po pwedeng naging napaso ng sigarilyo, po pwede rin nung araw nagkaroon ng galis na dikit-dikit din. Hindi ko masisigurado kung pinanggalin. Except yung nandun sa tuhod na at least yung presko pa yung peklat na masasabi natin na maaaring yun ay napaso. Ayon sa isang psychologist, dala pa rin ni Tonton ang trauma ng nangyari sa kanya. Tatanungin ka lang ni ate, gusto mong pag-usapan o hindi muna? Maaari na dulot nung agresibong pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan niya at yung mga natutunan din niya sa street. Ang pagmamahalang daw ng pamilya ang makakatulong upang mabalik sa normal ang pagkatao ni Tonton. Pangkaraniwan na ang makakita tayo ng mga batang namamalimos sa lansangan marahil marami sa atin hindi na nga naaawa at minsan naiirita pa sa kanila. Ang hindi natin alam, ilan sa mga batang ito, puwersahang kinuha at pinipilit na mamalimos ng isa umanong sindikato. Matagal nang usap-usapang may mga sindikato na dumudukot ng mga bata para sa pamamalimos. Pero ni isang kaso ay walang opisyal na nakatala sa DSWD, PNP at sa NBI. Wala akong matandaan na kasong ganun. Oo. Otherwise, ipupurso namin ang kaso with the help of the NBI or the police. Ang kaso ni Tonton ang kauna-unahang kaso na maitatala ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Welfareville, Mandaluyong naman, isang ina, si Aling Josephine, ang naghahanap din ng anak. Mag-iisang taon nang nawawala ang anak niyang si Jeneline, 5 taong gulang. Naglalaro lang daw ito sa kalsada sa harap ng bahay nila kasama ang 7 taong gulang na kapitbahay. Sabay na wala ang 2 bata noong May 19. Noong isang buwan lang nakatanggap ng tawag sa telepono sina Aling Josephine. May nakakita raw sa anak niyang namamalimos sa Quezon Avenue. Kahawig daw yung bata na kumatok sa salaming ng kotse niya. Ano daw pong ginagawa? Namamalimos ho. Bigla nga ho niyang naalala yung mukha ng anak ko. Sa ngayon, mahigpit ang pagbabantay niya sa 3 natitirang anak. Umaasa pa rin siya na maibabalik din sa piling niya si Jeneline at mabubuong muli ang kanyang pamilya. Kung nakup-kup man ho siya o wala sa sindikato, sana naman may kalooban pang ibalik sa amin yung mga bata. Tulad ni Aling Josephine, laking panghihinayang rin ang nadama ni Aling Teresita na taga Welfareville, Mandaluyong din. Isang kapitbahay raw ang nakakita sa anak niyang si Jonathan, 8 taong gulang na namamalimos sa Kamuning. Halos 1 taon na rin itong nawawala. May lumapit sa kanya, kinalabit yung mamala yung nalilimos. Sabi niya, tapos, oy, boy, sabi ng barok, hinahanap ka ng magulang mo, matagal na. Halika na, uwi ka na. Tapos yung biglang kinuha yung bata, isinakay sa kariton. Tanging sa panalangin na lang inaasa ni Aling Teresita ang kinabukasan ng anak. 3 kaso daw ang maaaring isampa sa taong gumagawa ng ganitong modus operandi. Una, kidnapping, paglabag sa RA 9208 o human trafficking, at RA 7610 na violence against children. Maging ang mga magulang na gumagamit ng kanilang anak sa pamamalimos, maaari rin daw kasuhan. Dahil pinababayaan nila na ang kanilang mga anak ay ma-exploit o gawing kalakal.
Pero ang problema raw ayon sa NBI, wala namang mga interesadong magsampa ng kaso. Kaya malakas ang loob ng mga sindikato. Pinakamadaling makuhang biktima ay yung mga nasa squatters area kasi sanay ang mga batang yan ang patakbo-takbo. At ang kanilang hitsura at para bang madali silang mapaayo na gawin yung ganong bagay. Sa kaunting perang maaari nilang tanggapin kung sakasakaling magpapagamit sila, madaling makuha yung mga bata. Ang mga batang busbos na dapat sanay naglalaro, nagiging biktima ng mga taong halangang sikmura. Kung hindi mabubuwag ang mga ganitong grupo, anong kinabukasan ng maghihintay sa mga walang muwang at walang laban ng mga bata? Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung hindi man tayo patayin sa gutom, pinapatay tayo sa bala at yung mga natitirang magsasalita ay gusto pang busalan ang bibig. Maingay dahilan ng traffic, laging kumukontra. Yan ang tingin natin sa mga aktivista. Pero sa demokrasya, karapatan nating lahat ang magprotesta. Pero tila may mga taong nasanay yata sa diktadorya. Kaya ang sagot nila, bala. Marahas na dispersal sa rally. Yan ang nakasanay na ng maraming sumasama sa mga protesta. Pero hindi ang dumadalas na pagpaslang sa kanilang kasama. Mula noong Enero, sunod-sunod na ang napabalitang pagpatay sa mga taong kumukontra sa gobyerno. Sa loob lamang na mahigit 3 buwan, 34 na ang pinatay at 5 ang dinukot sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang ang ilang sibilyan at maging 2 batang walang kamuang-muang. Isa rito si Atty. Feledido Dakot ng Tacloban. Mahigit 15 taon na siyang human rights lawyer. Ngayon, biktima ng paglabag sa karapatang pantao na mismong ipinaglalaban niya. Ang dami-dami niyang natulungan. Parang yung pagkamatay niya hindi worse. Galit ako sa pumatay sa kanya at kung meron mang nagpapatay sa kanya, doon ako galit. Galit na galit. Si Dakot ay ika-50 na sa napatay na miyembro ng Bayan Muna. Mula lamang ito noong Abril 2001 hanggang Marso ngayong taon. Inambush din si Mang Lito, isang aktibong miyembro ng Bayan Muna. Pinalad siyang makaligtas. Nalampasan na niya ang kritikal na kondisyon, pero hirap pa rin ang kanyang katawan. Wala kaming armas na pinaglalail katunggali sa kanila, kundi mga prinsipyo lang, mga katotohanan ang ipinalalabas namin sa mga nangyayari. Sa buong bansa, pinakamalubha ang pamamaslang sa mga aktivista sa gitnang Luzon. Sa unang 3 buwan pa lang ng taon, 13 na ang ganitong kasong naitatala. Bukod pa rito ang naganap sa Hacienda Luisita kung saan isang pari ng simbahang Aglipayan ang napaslang, si Father William Tadena. Mayroong namatay, pinugutan ng ulo doon sa Arabia dahil sa mayroong crime na ginawa doon. Naroroon si GMA. Mayroong nangyaring krimen doon, ang ordinaryong krimen. Sasabihin niya, I want this to be solved immediately. Namatay si Father Tadena, not a word. Ayon kay Bishop Ramento, ipinagtatanggol lang nila ang karapatang pantao. Nung minanmanan yung dalawa at pagkatapos pinatay si Tadena, now I'm beginning to believe na mayroon ng ganon, na nasa hit list nga kami. But the NOLCOM denied. We come up with our own recommendations. Noon lang Disyembre ng nakaraang taon, isang PowerPoint presentation ang inilabas ng ISAF, ang Knowing the Enemy. At dahil sa sunod-sunod na pagpatay na naganap nito lamang pagpasok ng taon, hininalang may kaugnayan ito sa pagpaslang sa mga miyembro ng mga progresibong grupo. Sa dokumentong ito, pinangalanan ang mahigit sa 30 grupo bilang kaalyado ng CPP-NPA. Bigyan ng license yung mga operatives ng intelligence services ng operating units ng Armed Forces of the Philippines na targetin bilang mga kaaway ng Estado yung mga members ng Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela.
Subalit ayon sa NOLCOM, ang PowerPoint presentation ay batay sa mga nakalap na datos mula sa CPP-NPA. Layunin daw ng presentasyon na balaan ang mga grupong nabanggit na nagagamit sila ng mga komunista. Binibigyan lang sila ng kaalaman na baka nagagamit na sila at gagamitin na sila at na-infiltrate na itong rangko ng mga organizations na pinapasukan ng NPA ngayon. Si Major General Jovito Palparan, minsan na naging mainit sa mata ng mga aktivista ng madistino ito sa Mindoro, na-promote bilang 2-star general mula sa pagiging colonel. Nitong Pebrero, na-destino siya sa Catbalogan, Samar kung saan nakabase ang 8th Infantry Division ng Philippine Army. Sa 2 buwan lang niyang pagkakaupo sa pwesto, 14 agad ang naitalang napaslang kumpara sa 5 ng buong 2004. In fighting insurgency, there will be people who will be killed because the enemy has a guns and they use threat and they kill people. Akong gipili nga amuan magpapasangyaw. Tinungo namin ang Catbalogan, Samar, si Father Pete Lucero, isa sa mga nakaranas ng pangaras mula sa mga tauhan ni Palparan. It is meant to create terror. Mga members sa Couples for Christ, hinaharas. Sa mismong bayan ng Catbalogan, ramdam na ramdam ang tensyon sa lugar dahil sa presensya ng militar. May ilang biktima di umano ng human rights ang nagpakilala sa amin, pero ayaw nilang humarap sa kamera dahil na rin sa takot na baka balikan sila. Kung sabihin niyo ako mamatay tao and I should be in jail and then file cases against me. Di ba? For as long as you cannot substantiate your accusation, I will just do my job. It is just issue, it's just propaganda. Subalit hindi niya itinatanggi ang paniniwala niyang legal front lang ng CPP-NPA ang mga grupong ito. Itong mga organization ito, they're legal fronts. They're part of the NDF, the National Democratic Front. The word front itself says that these are only fronts. No? Hindi ito talagang tunay na fighting for the society. Ayon kay Max de Mesa ng PARA, isang pag-atake sa demokrasya ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga kritiko ng pamahalaan. With the martial law regime, it was blatant human rights violations. Afterwards, when democracy was supposed to have been installed, pagbalik nun, dapat mas malawak na ang pwedeng languyan ng mga tao para sa kanilang paglahok sa pamamahala at saka sa kanilang pagkilos. Pero ang lumalabas, nagiging lehitimo pa ang pagsupil ng mga karapatan. Sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, pinakamataas ang bilang ng human rights violation sa 4 na taon nitong pagkakaupo. Mas mataas kumpara sa mga nakaraang administrasyong itinuturing na demokratiko. The resurgence of people's movements, not only of the left, but also of other groups, that are actually saying that this kind of political governance should cease. And it becomes intensified if people still want to hold on to power despite, of course, the people's protest. Minsan na nating ipinaglaban ang demokrasya. Sa panahong tila nalalagay ito sa alanganin, nararapat lang na patunayan ng ating mga pinuno ang kanilang senseridad na panatilihin ito. Sa pamamagitan ng sinserong investigasyon sa mga kaso ng hindi makatarungang pagpaslang, huwag sanang hayaan na lang magpaulit-ulit ang mga kwento ng martial law. Kung hindi man tayo patayin sa gutom, pinapatay tayo sa bala at yung mga natitirang magsasalita ay gusto pang busalan ang bibig. Ako si Dan Campilan at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais po kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. At para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako po si Jiggy Manikad. Ako po si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.